Halimbawa, meron na kayo no Ayaw. requirement, yung database na lalagay mo lang, server name, localhost, tapos username, root, password, wala, db name, dx_db. Pero sa case natin, pangalan niya, 10, muna ang gagawin, 10 new, yung 10, Yung 10. 10. Underscore db. Tapos, sabihin natin ang pangalan din ng table. Table underscore data. Ganyan. Ngayon, ang sabi natin, fetch the data from database. Ito yung requirement. Tapos, enter. Ay, nagkulang akong pangalan pala. Ang gagawin ko? Ayun, fetch.php. So, yan dapat yung pangalan ng ating PHP file. So, ang gagawin niya, fetch niya ito. So, ito na yung code. File, new, case, save as, ang pangalan daw ay fetch.php. Again, kailangan sama-sama siya doon sa isang folder. Fetch.php. Tapos, ang sabi pa, since nag-update tayo ng PHP, mag-update ko na HTML. I-update niya yan. Mag-update yung din ng style. Saka script, ang mahalaga itong script. Kasi yung script kanina, naka-random. Okay, naka-random. Tatatan niya na yan. Tatawagin na niya yung fetch data dun sa yung fetch.php. So ito yung knowledge na kailangan nyo sa JavaScript. Dapat naiintindihan yung pinagawa mo kay ChatGPT or kung kanino mang GPT yung code na binigay niya. For example, nakalimot ka dito, ginawa mo underscore data, hindi ka tatawagin kasi may file din na yung PHP file. Save. Refresh. Yan. Wala siyang nare-read. Kaya walang nare-read. Double check natin yung fetch.php. Temperature humidity, tama ba? Yun. Ang pangalan ng aking table is temp at saka yung none. So dito is temp at saka nakalimutan kong banggitin na yung pangalan ng table. Tapos save. Fresh. May mali. Ito. Yung folder natin is nasa kasi nasa desktop pa. Ililipat natin yan. Ito, marami ito. Punta kayo sa C, sa htdocs, tapos paste nyo dyan. Yun, cpt. Tapos, yun yung address nyo natin. Localhost, /cpt. Ito na yung pinaka-website ngayon. Bakit hindi pa rin siya nag-fetch?